Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. 10 minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Martes ay matatagpuan sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, talatang 15 hanggang talatang 19. Ito po ang sinasabi. Alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia nung ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Nung ako'y nasa Thessalonica, makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. Hindi sa hangad kong alaging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa, sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos. mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang ilan sa atin ay naglilingkod lamang sa mga kinalulugdan nating kasama at iniiwasan natin ang iba. Gayunman, inuutos sa atin ni Jesus na mahalin at paglingkuran ang bawat isa. Maraming pagkakataon para makapaglingkod. Maaari nating paglingkuran ang mga miyembro ng ating pamilya. Dapat mabatid ng mga mag-asawa ang pangangailangan ng isa't isa. Dapat paglingkuran ng mga magulang ang kanilang mga anak, hindi lamang sa pamagitan ng pagpapakain at pagbibigay ng damit sa kanila, kundi sa pamagitan din ng pagtuturo at pakikipaglaro at pagtatrabahong kasama nila. Ang mga anak ay maaaring maglingkod sa pamagitan ng pagtulong sa mga gawaing bahay at sa pagtulong sa mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na inialay mo sa amin. Aming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway abutin mo sila at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman at pagalingin mo ang bawat isa sa kanila. Aming inilalapit ang mga kapatid naming naghahanap buhay sa lansangan na sila ingatan mo at proteksyonan sa mga masasama. Aming ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mga mangingisda na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot. Ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito'y iyong pinahinto. Amin ding itinataas ang aming mga kapatid na magsasaka na sila ay iyong ingatan sa kanilang pagsaka upang ang bawat tao ay magkaroon ng pagkain sa hapat. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho
lokal man o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila ay magkaroon ng hanap buhay. Salamat, Panginoon, sa mga kasagutan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Pinaglilingkuran at tinutulungan ng mga mag-asawa ang isa't isa. Maaari nilang tulungan ang isa't isa sa pag-alaga ng mga bata. At maaari nilang suportahan ang isa't isa sa kani-kanilang mga naisin at hangarin. Ang isang ama at ina ay maaaring magsakripisyo upang maipadala ang isang anak sa misyon. Maaaring aluin ang isang kuya, ang nakakabatang kapatid na babae na takot sa dilim o tulungan siyang matutong magbasa. Sinasabi sa atin ng mga propeta na ang pamilya ang pinakamahalagang unit ng lipunan. Kailangang paglingkuran nating mabuti ang ating pamilya. Marami tayong pagkakataon na paglingkuran ang ating mga kapitbahay, kaibigan, at maging ang mga hindi kakikilala. Kung ang isang kapitbahay ay nahihirapan sa pag-ani ng mga pananim bago bumagyo, maaari tayong tumulong, mga kapatid. Kung may sakit ang isang ina, maaari nating bantayan o alagaan ang kanyang mga anak o tumulong sa mga gawaing bahay. Kung ang isang binotilyo ay lumalayo sa simbahan, maaari natin siyang hiakayin pabalik. Kung ang isang bata ay pinagtatawanan, maaari natin siyang kaibiganin o hikayatin ang iba na maging mabait sa kanya. Hindi natin kailangang makilala ang mga taong pinaglilingkuran natin. Dapat tayong humanap ng mga paraan upang mapaglingkuran ang maraming anak ng ating Ama sa langit sa abot ng ating makakaya. Kung tayo ay may espesyal na mga talento, dapat natin gamitin ang mga ito upang mapaglingkuran ang iba. Binibiyayaan tayo ng Diyos ng mga talento at kakayahan upang tumulong na mapabuti ang buhay ng iba. May mga pagkakataon tayong maglingkod sa simbahan. Ang isang layunin ng organisasyon ng simbahan ay bigyan tayo ng mga pagkakataon na tulungan ang isa't isa. Ang mga miyembro ng simbahan ay naglilingkod sa pamagitan ng paggawa ng gawaing pagmisyonero o gawaing manggagawa o pastor, pagtanggap ng mga tungkulin sa pamuno, pagbibisita sa iba pang mga miyembro ng simbahan, pagtuturo ng Sunday School, at paggawa ng iba pang gawain sa simbahan. Ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, wala mang binabayarang pastor, kung kaya ang mga miyembro mismo ang kailangang magsagawa ng lahat ng gawain ng simbahan. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay. Iniaalay po namin sa inyo ang buong araw na ito at ang aming pamilya. Gabayan at patnubayan niyo po kami sa araw na ito at ilayo sa anumang kapahamakan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.